Inaresto ng mga otoridad ang isang 26 anyos na babaeng online seller dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa isang online paluwagan o pautangan scheme noong Linggo, June 7, 2026 sa siyudad ng Cabanatuan. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Richie R. Claraval ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO, hinihinalang nangalap ang suspect ng malaking halaga ng pera mula sa ilang individual na sumali sa kanyang online paluwagan kapalit ng pangakong regular na payout at kita sa kanilang puhunan. Gayunpaman, nagreklamo ang mga biktima matapos umanong hindi maibigay sa itinakdang panahon ang mga ipinangakong payout sa kabila ng kanilang malaking inilagak na pera sa programa. Sa isinagawang paunang investigasyon, lumabas na umabot sa humigit kumulang 6,165,000 pesos ang kabuang halaga ng perang naipuhunan ng mga biktima. Samantala, tinatayang 1,130,000 pesos naman ang halaga ng mga payout na umano'y hindi maibigay sa mga miyembro ng nasabing paluwagan. Kabilang sa mga nagreklamo ang isang miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP, mga negosyante, isang online seller at isang estudyante na pawang hindi umano nakatanggap ng kanilang kaukulang payout. Dinala ang suspect sa Cabanatuan City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng naaangkop na kaso laban sa kanya sa tanggapan ng piskalya. Muling pinaalalahanan ni Police Colonel Claraval ang publiko na maging mapanuri at maingat sa pagsali sa mga online investment at paluwagan schemes. Aniya, mahalagang tiyakin muna ang lehitimasyon ng mga organizer bago mag-invest upang maiwasan ang posibleng panlilinlang at pagkawala ng pinaghirapang pera. Nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang hinihinalang tulak ng ilegal na droga at isang wanted person ang patuloy na kampanya ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO laban sa kriminalidad noong June 7, 2026. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Richie R. Claraval, nagsagawa ng magkahiwalay na anti-illegal drug bypass operations ang mga tauhan ng Cabanatuan City Police Station at Talavera Police Station na nagbunga ng pagkakadakip sa dalawang lalaking hinihinalang sangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga na may edad 37 at 45 anyos. Nakumpiska sa isinagawang operasyon ang tinatayang 4.38 gramo ng hinihinalang shabu na may kabuang halaga na 29,784 pesos. Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, matagumpay namang naaresto ng mga tauhan ng Cabanatuan City Police Station ang isang 43 anyos na lalaki sa isinagawang manhunt Charlie Operation sa Barangay Kapitan Pepe, Cabanatuan City. Ang nasabing suspect ay wanted sa kasong acts of lasciviousness at kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya para sa kaukulang proseso. Binigyang diin ni Police Colonel Claraval na nananatiling matatag ang kampanya ng NEPO laban sa lahat ng uri ng kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng mga komunidad sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Naglabas na nga ng pahayag ang Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO kaugnay ng viral na video na ibinahagi sa Facebook ni Elvis Ureta tungkol sa umano'y pagkakasangkot ng mga lasing na estudyante ng kursong criminology sa isang insidente sa Cabanatuan City. Ayon sa investigasyon ng Cabanatuan City Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Renato C. Morales, paunang natukoy na ang mga individual na makikita sa video ay mga estudyante ng isang universidad sa lungsod. Gayunman, pansamantalang naantala ang formal na beripikasyon ng kanilang pagkakakilanlan dahil sarado ang administrasyon ng paaralan at ang tanggapan ng dean ng kolehiyo ng kriminolohiya noong weekend.
Nakipag-ugnayan na ang pulisya sa paaralan at inaasahang magpapatuloy ang pinal na beripikasyon ng pagkakakilanlan ng mga sangkot kahapon, Lunes, June 8, 2026. Samantala, matagumpay ding na-contact ng Cabanatuan City Police Station si Elvis Oreta ang nag-upload ng viral video. Nangako umano itong personal na magtutungo sa impila ng pulisya upang maisulong ang pagsasampa ng kaukulang mga reklamo laban sa mga sangkot. Agad ding nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa Land Transportation Office o LTO upang matunton ang Suzuki hatchback na makikita sa video bilang tugon. Nagpalabas na ang LTO ng Show Cause Order o SCO. Nagpataw ng 90 days na preventive suspension laban sa driver at isinailalim sa alarm status ang naturang sasakyan. Binigyan din ng NEPO na hindi nito ikinukonsinti ang anumang uri ng paglabag sa batas at mga gawaing maglalagay sa panganib ng kaligtasan ng publiko, lalo na kung sangkot ang mga individual na naghahanda upang maging bahagi ng law enforcement profession. Patuloy ding minomonitor ng cyber patrolling teams ng pulisya ang mga social media platform upang agad na makaresponde sa mga kahalintulad na insidente. Tiniyak naman ng NEPO sa publiko na masusing iimbestigahan ang insidente at magbibigay sila ng kaukulang update sa oras na may mga bagong kaganapan sa kaso.